Hindi ko naman pinangarap maging mayaman. Hindi ko rin inambisyon na sumikat o sundan ang yapak ng mga magulang ko. Ang gusto ko lang noon pa man ay magbasa ng kasaysayan. Mga libro tungkol sa mga digmaan, mga pamana ng sinaunang sibilisasyon, mga alamat at misteryong hindi kayang ipaliwanag ng agham. Sa lahat ng bagay, sa kasaysayan ako nahulog. Sa kasaysayan ako nabuhay. Ako nga pala si Ryan, isang history teacher at nangyari itong aking ilalahad noong third-year student pa lang ako sa kursong AB History sa isang universidad sa Bulacan, mga taong 2011. Isang kurso na para sa akin ay parabang iilang tao lang ang tunay na nakakaintindi. At sa kasamaang palad, hindi kasama sa mga yon ang sarili kong mga magulang. Ang tatay ko ay isang negosyanteng hindi nawawalan ng hawak na laptop at papeles sa kamay. Laging may kausap sa telepono, laging may meeting, laging may kinakausap tungkol sa kita at tubo. Ang nanay ko naman, isang doktor. Laging nakaputi, laging may daladalang chart at palaging sinasabi sa akin noong bata pa ako na, "Anak, balang araw susunod ka rin sa yapak namin. Isang doktor o negosyante para may kinabukasan ka." Pero iba ang pinili kong landas. Hindi ako nag-med school, hindi ako kumuha ng business admin. Sa halip pinili kong mag-aral ng mga bagay na nakalimutan na raw, sabi nila. Mga bagay na lumipas na, mga kwento ng mga taong wala na. Ang kasaysayan. Natatandaan ko pa unang araw ng kolehiyo ko, tahimik lang akong naglalakad sa campus, bitbit ang luma kong backpack na may sirang zipper. Gamit ko pa rin ang lumang sapatos na binigay pa sa akin ng pinsan ko. Walang kotse, walang allowance mula sa magulang. Ako lang. Sarili ko lang. Dahil hindi suportado ng tatay at nanay ko ang kursong kinuha ko, napilitan akong bumukod. Umupa ako ng maliit na kwarto sa likod ng isang karinderya at nagsimulang magtrabaho bilang part-time cashier sa isang convenience store. Tuwing gabi ang pasok ko at umuwi akong pagod para mag-aral pa ng lecture kinabukasan. Minsan, halos hindi na ako natutulog. Pero masaya ako. Kahit ganito ang buhay ko, alam kong pinili ko yon. Sa bawat pahina ng libro na binubuklat ko, sa bawat lumang litrato na tinitingnan ko sa library, nararamdaman kong yun ang tamang daan para sa akin. Sa klase namin sa Local Philippine History, doon ko unang nakilala si Bella. Si Bella ay isa sa mga top student. Tahimik, laging may daladalang notebook na mukhang bago pa. Masipag siya, masigasig at hindi tulad ko, galing siya sa pamilyang suportado siya sa lahat ng ginagawa niya. May sarili siyang sasakyan, laptop at kung ano-ano pang gamit na wala ako. Pero hindi siya mayabang. Sa katunayan, isa siya sa iilang taong nakausap ko ng matagal sa klase. Pareho kaming mahilig sa mga old houses, mga abandonadong lungsod, mga sinumpang kasulatan at mga kwento ng mga nawawalang tao. Minsan na kaming nagkabanggaan sa library habang pareho kaming naghahanap ng parehong libro tungkol sa World War II bunkers sa Pilipinas. Doon kami nagsimulang mag-usap. Isang araw, biglang nag-announce ang professor namin na magkakaroon daw kami ng final research project. Isang malalimang pag-aaral na dapat magpakita hindi lang ng kasaysayan, kundi ng analysis, impact sa community, relevance at mga tinig na hindi pa naririnig. Research partner daw ang magiging format at sa kabila ng dami ng estudyante sa klase sa hindi ko inaasahang pagkakataon, tinawag ng professor ang mga pangalan naming dalawa. Ryan and Bella, kayo ang magkakapartner para sa final research. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o kakabahan.
Masipag si Bella, oo, pero may kutob akong hindi magiging ordinaryo ang magiging takbo ng research na yon dahil sa kanyang mga salitang binitawan matapos ang klase. Ryan, gusto mo ba ng something unique para sa research natin? Ngumiti siya ng kakaiba, sabay kuha ng isang lumang folder mula sa bag niya. Binuksan niya yon sa harapan ko, mga newspaper clipping, mga blurry na litrato, mga testimonya at isang salitang agad kong nakita sa pinaka-ibabaw. Ghost research. Hindi ko akalaing sa dami ng pwedeng research topic na pwedeng gawin tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, mapupunta kami ni Bella sa isang bagay na hindi ko akalaing papatulan ko. Noong araw na inassign kami bilang research partners, nag-aya agad si Bella na magkita sa library para mag-brainstorm. Hindi na ako tumanggi. Gusto ko ring mauna sa paghanap ng topic para hindi na mahirapan sa mga susunod na linggo. Nagkita kami sa likod ng library, doon sa malapit sa archives section. Paborito ko rin yung parting yon kasi tahimik at kadalasang walang tao. Bitbit ni Bella ang usual niyang folder na mukhang may pinaghahandaan. Naupo kami sa isang mahabang mesa, sabay inilatag niya ang mga dalang papel. Ryan, sabi niya habang binubuklat ang isang lumang pahayagan. Gusto mo ba ng something na hindi pa nagagawa ng iba? Yung unique talaga? Napatango na lang ako. Hindi pa man niya binubuo ang ideya, nararamdaman ko ng may kakaiba sa tinutumbok niya. Iniisip ko kasi, patuloy niya, bakit hindi tayo gumawa ng ghost research project? Napatingin ako sa kanya. Akala ko nagbibiro lang siya, kaya nagtanong ako. Ghost? As in multo? Tumango siya. Seryoso ang mukha. Oo, pero hindi lang basta multo. Dapat may historical value. Gusto ko yung may lalim, may kasaysayan, hindi lang takutan. Tahimik akong napaisip. Sa una, parang kalokohan. Pero habang tumatagal ang ideya sa isip ko, napagtanto kong may saysay nga. Kasaysayan ng mga lugar na may kwento ng kababalaghan. Yung tahimik pero may madilim na nakaraan. Bahagi pa rin yun ng kasaysayan, hindi po ba? At sa dami ng haunted places sa Pilipinas, siguradong marami kaming pagpipilian. Hindi ko alam kung bakit pero napapayag ako agad. Siguro kasi gusto ko ring subukang lumihis sa usual. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko ring gumawa ng isang kakaibang research, kahit pa may halong takot. Simula noon, halos gabi-gabi kaming nagkikita ni Bella para magbasa at maghanap ng mga lugar. Minsan sa library, minsan sa bahay niya kapag day off ko sa trabaho. Naglista kami ng mga lumang ospital, abandonadong paaralan, simbahan at mga bahay na pinaniniwalaang may ligaw na kaluluwa. Pero lahat ng yun tila ba pamilyar na. May mga gumawa na ng project, may mga vlog na at may documentary pa sa TV. Hanggang isang araw, habang nagbabrowse si Bella ng mga artikulo sa isang local history website, napahinto siya sa isang entry. Napatingin siya sa akin. Ryan, tingnan mo to. Lumapit ako at doon ko unang nabasa ang pangalang yon. Bahay na Pula sa San Ildefonso, Bulacan. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinilabutan sa pangalan pa lang. Ayon sa mga artikulong nabasa namin, Sir Jupiter, ang Bahay na Pula ay isang lumang mansyon na itinayo noong 1920s. Isa ito sa ma-iconic na bahay sa Bulacan dahil sa kakaibang arkitektura nito. Napapaligiran ng mga matataas na puno, may malalaking bintana at syempre, kulay pula ang labas. Pero higit sa lahat, kilala ito sa kasaysayan nito noong panahon ng Hapon. Ayon sa ilang testigo at historians, noong panahon ng Japanese occupation, ginawa raw headquarters ng mga sundalong Hapon ang Bahay na Pula. At doon, sa mismong bahay na yun,
maraming kababaihang Pilipina ang dinampot, ikinulong at ginawang comfort women. Biglang naging mabigat ang pakiramdam ko habang binabasa ang mga testimonya. May ilan pang ang lola na nagkwento ng mga nangyari sa kanila sa bahay na yun. May luhang bumagsak sa pahina ng pahayagan habang ini-interview sila. Hindi lang ito ghost story. Isa itong trahedya. Isa itong sugat sa kasaysayan ng mga Pilipina. Napalunok ako. Bella, ito na yun. Sabi ko, wala nang mas unique pa rito at higit sa lahat may kwento itong kailangan ulitin, kailangan pang malaman sa kasalukuyan. Tumango siya at pareho kaming natahimik habang pinagmamasdan ng larawan ng bahay sa lumang dyaryo. Nagsimula na kaming mag-research tungkol sa lokasyon, kasaysayan at mga patotoo ng mga tao tungkol sa bahay na pula. Kumuha kami ng mga articles mula sa National Archives, local government units at pati mga blog posts ng mga urban explorers. Iba-iba ang sinasabi ng mga tao. May nagsasabing may naririnig silang iyak ng babae mula sa ikalawang palapag. May nagkwento na minsan daw may nakita silang multo ng babaeng may duguang saya. May estudyanteng nag-overnight daw sa malapit at kinabukasan hindi na raw makapagsalita. May pari pa raw na tinawag para i-bless ang lugar. Pero hindi natuloy dahil nahimatay raw siya sa mismong gate pa lamang. Mas lalo akong kinabahan, pero mas lalo akong na-curious. Isang gabi habang nag-uusap kami ni Bella, pareho kaming napatingin sa isa't isa. Hindi na namin kailangang sabihin, pareho naming alam ang ibig sabihin ng katahimikan. Kailangan naming puntahan ang bahay na pula. Hindi sapat ang research sa papel. Kailangan naming makita, maranasan, madama ang kung ano man ang mayroon sa lugar na yon. Field research, sabi ni Bella. Kaya natin to, Ryan. Tumango ako kahit may kaba at kahit may alinlangan. Dahil ang kasaysayan, hindi lang dapat binabasa, dapat itong maranasan at aralin. At sa pagkakataong yun, hindi ko pa alam kung anong klaseng karanasan ang naghihintay sa amin, Sir Jupiter, sa bahay na pula. Sir Jupiter, hindi ko makakalimutan ang araw na unang tumapak ang mga paa ko sa mismong lupa kung saan nakatayo ang bahay na pula. Sabado yun. Maaga kaming bumiyahe ni Bella mula sa university. Bit-bit ang aming mga notebooks, voice recorder at camera. Lahat handa para sa aming tinatawag na field research. Habang nasa biyahe, ramdam ko ang kaba. Hindi lang dahil sa nature ng lugar na pupuntahan namin, kundi dahil sa bigat ng kwento ng bahay na yun. Hindi po yun basta haunted house. Isa yun sa mga tahimik na saksi ng isang madilim na bahagi ng kasaysayan. Pagkarating namin sa San Ildefonso, Bulacan, mainit ang araw pero parang may kakaibang lamig na bumalot sa balat ko. Iba ang hangin doon. Tahimik ang paligid pero hindi tahimik na nakakagaan ng loob, kundi tahimik na parang may nakaabang. Bago kami tumuloy sa mismong bahay, nagpasya muna kaming kausapin ang ilang mga lokal. Gusto sana naming makakuha ng oral history, yung mga kwentong hindi na isusulat pero umiikot sa bibig ng mga tao. Pero sa kasamaang palad, lahat halos ng kinausap namin, tumanggi. May ilang tumalikod agad nang mabanggit namin ang bahay na pula. May isang matandang lalaki na nagsabing, "Huwag niyo nang pakialaman yan, iho. May mga bagay po sa mundong ito na mas mabuting hindi binubungkal." Natahimik kami ni Bella. Kahit anong pilit, walang gustong magsalita. Halos mawalan na kami ng pag-asa nang may isang matandang babae. Nasa paligid ng 70 ang edad, ang lumapit sa amin habang nasa karinderya kami. May dala siyang bayong at mabagal ang lakad.
Lumapit siya sa lamesa namin at tinanong kung totoo raw ba ang narinig niya na pupunta kami sa bahay na pula. Tumango kami. May mga multo dyan, aniya. Hindi yung multo na basta-basta lang. Mga multo ng totoong sakit, totoong galit at totoong paghihirap. Doon, ginawang impyerno ang buhay ng mga babaeng kababayan natin at hanggang ngayon, nananatili silang hindi matahimik. Tumigil sa saglit sa kamuling nagsalita. May mga bata raw hindi na bumalik sa ayos matapos pumasok dyan. May babaeng bigla na lang nawawala pag sumilip ka sa bintana at minsan may naririnig daw na pagsigaw, pagmamakaawa sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ko alam kung totoo ang lahat ng sinabi ng matanda, pero isang bagay ang malinaw. May bigat ang lugar at hindi ito basta usap-usapan lang. Nagpasalamat kami sa matanda at ilang oras matapos noon sinimulan na namin ang paglalakad patungo sa mismong bahay. Hindi mo kailangang lumapit para maramdaman ang bigat ng presensya ng bahay na pula, Sir Jupiter. Sa unang sulyap pa lang parang may bumalot na malamig na hangin sa katawan ko. Nakatayo ang bahay na pula sa gilid ng isang luma ng kalsada. Napapalibutan ng mga matataas na punong tila nanonood lang sa mga bisitang darating. Ang bahay ay 2 palapag, may malalaking bintana at ang pintura nito na pula pa rin sa kabila ng mga taon ay tila hindi nagawa ng pintura kundi ng dugo ng kasaysayan. Walang bantay, walang caretaker, wala ring babala. Tila iniiwasan na lang talaga ng mga tao ang lugar na yon. Sa bawat hakbang ko palapit, parang may humihigpit na tali sa dibdib ko. Hindi yung takot lang, parang lungkot, galit at kaba na pinagsama. Si Bella kahit palaban napansin kong mas naging tahimik kaysa sa akin. Pagpasok namin sinalubong kami ng alikabok at amoy ng lumang kahoy. Sumasayaw ang liwanag ng araw sa pagitan ng mga sirang jalousie windows. Ang sahig lumalangit-ngit sa bawat hakbang. Ang loob ng bahay ay tila hindi ginagalaw sa loob ng maraming taon. Pero may kung anong pakiramdam na hindi kami ang unang bisita sa araw na yun. Nag-ikot kami sa ground floor. Lahat ng kwarto bakante. May ilang sirang kasangkapan. Mga upuang may takip ng alikabok. Wala pa mang 1 oras sa loob pero parabang ang tagal-tagal na namin doon. Lumalalim ang pakiramdam ng kabigatan sa aming katawan. Habang iniikot namin ang isang sulok ng bahay, isang maliit na receiving room, nauna akong pumasok. Iniwan ko si Bella sa hallway habang tinitingnan ko ang loob ng kwarto. May mga sirang paso, isang basag na salamin, at isang lumang libro sa sahig. Napayuko ako saglit para tingnan yung libro. Biglang nagsara ang pinto sa likod ko. Wala akong hangin na naramdaman. Wala ring bintana o bukas na pinto na pwedeng pagmulan ng hangin. Lalo akong kinilabutan dahil bago pa man ako makalingon, narinig ko ang mahinang langit-ngit, parang may dahan-dahang naglalakad sa kisame. Hindi agad ako gumalaw, parang nanigas ang katawan ko sa takot. Sinubukan kong buksan ang pinto pero ayaw bumukas. Tumawag ako kay Bella pero hindi niya ako narinig. Pagkatapos ng ilang segundo, kusa ring bumukas ang pinto. Nakahinga ako. Pero iba na ang tibok ng puso ko. Sinalubong ako ni Bella sa hallway. Hindi raw siya nakarinig ng kahit anong tunog. Tahimik akong ngumiti at sinabing, okay lang ako. Pero ang totoo, Sir Jupiter, hindi ako okay. Sa mismong araw ng unang hakbang namin sa bahay na pula, alam ko na, hindi kami nag-iisa sa loob ng bahay na yon.
Sir Jupiter, kung meron man sigurong leksyon akong natutunan sa karanasang ito, yun ay hindi mo kailangang makakita ng multo para masabing may kababalaghang nangyayari. Minsan sapat na ang paramdam. Yung hindi mo maipaliwanag na biglang takot, lamig sa batok o ang pakiramdam na may nakatingin sa likod mo kahit ikaw lang ang naroon. Nang araw na yon, sa bahay na pula pagkatapos ng insidente sa kwarto kung saan biglang nagsara ang pinto, akala ko tapos na ang kakaibang mga pangyayari. Pero hindi pa pala yun ang simula, kundi pasakali lang sa mas malalim na hiwaga. Nagpatuloy kami ni Bella sa pag-iikot. Inakyat namin ang lumang hagdanan pa second floor. Kumikitid ang hangin habang paakyat kami at sa bawat apak sa kahoy ay may langit-ngit na tila ba nagpapahiwatig ang buong bahay. Sa unang tingin para wala naman talagang kakaiba. Walang lumilipad na gamit, walang biglang sisigaw, wala ring mga mukha na sumisilip sa bintana gaya ng mga eksena sa pelikula. Pero habang tumatagal napansin ko ang mga maliliit na detalye. Mga maliliit na bagay na hindi mo agad mapapansin. Pero kapag pinagsama-sama mo, saka mo mararamdaman na may mali. Unang beses akong nakaramdam ng hindi maipaliwanag nang pumasok kami sa isa sa mga silid sa itaas. Ang kwartong yun ay parang ginawang opisina noon. May mga lumang lamesa, kabinet at sirang gamit na nilulumot na. Hindi ko alam kung dahil sa kalumaan o dahil sa presensya ng kung ano. Pero pagpasok ko, isang malamig na hangin ang dumampi sa likod ng batok ko. Pero wala namang bintana roon. Lahat ng bintana ay sarado at wala ring doong kuryente. Hindi ko muna pinansin at sabi ko noon, baka nga guni-guni ko lang. Pero sa tabi ko, si Bella, tila hindi naaapektuhan. Mas lalo pa nga siyang naging excited, lalo na nang i-playback namin ang unang ilang minuto ng audio recording namin. Naka-record kasi kami ng ambient sound sa bawat silid bilang bahagi ng documentation. Wala kaming inaasahan na maririnig pero gusto lang namin ng authenticity para bang bahagi na ng pagiging estudyante namin na gusto lahat may ebidensya. Pero habang pinakikinggan namin ang track na in-record namin sa silid kung saan ako nilamig, biglang natigilan si Bella. "Wait!" sabi niya habang pinapakinggan naming pareho. Tumigil ako, tiningnan ko ang waveform sa phone screen niya. Sa bandang 2 minutes and 37 seconds sa recording may maririnig na mahina pero malinaw na boses ng babae. Mahina lang yun pero parang bulong na paulit-ulit. Hindi ko agad naintindihan pero nang iloop namin ang parting yun, unti-unting lumilinaw. "Tulungan mo ako." 3 beses, sunod-sunod, mahina, parang nanghihina ang nagsasalita at parang umiiyak. Napatingin ako kay Bella at nagtayuan ang balahibo ko sa katawan. Hindi siya natakot. Sa totoo lang, mas lalo pa siyang naging determinado. "Ano kaya to? EVP?" tanong niya habang agad nag-google ng mga tungkol sa electronic voice phenomenon. Ako naman hindi ko alam kung matatawa o matatakot ako. Sa isip ko, estudyante lang kami. Research lang to. Hindi namin sadya ang ganitong klaseng ebidensya. Sa mga sumunod na oras, mas naging matalas ang mga pandama ko. Habang naglalakad kami sa hallway ng second floor, napapansin ko na parang may aninong dumadaan sa gilid ng paningin ko. Yung tipong akala mo may dumaan sa peripheral vision mo, pero paglingon mo, wala naman. Sa isa pang silid, bigla akong napahinto dahil may mahinang yabag sa sahig, bagay na imposible dahil kami lang ni Bella ang nandoon. Sapat lang ang liwanag na nanggagaling sa cellphone namin pero sapat din para mas lalong makita
kung may ibang gumagalaw. At wala akong nakita. Pero sa tenga ko, malinaw kong naririnig na may naglalakad bukod sa amin ni Bella. Si Bella naman mas lalo pang lumalalim ang interes. May mga pagkakataon para tinatawag pa niya ang kung sino man daw ang nasa paligid. "Kung nandito kayo, magpakita kayo," sabi niya habang nakarecord pa ang phone niya. Gusto ko na sanang pagalitan siya. Gusto ko sanang sabing wag ganun. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Baka sabihin niyang duwag ako. Baka isipin niyang hindi ako committed sa project namin. Pero sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi na lang kaba ang nararamdaman ko. May lungkot at may bighati. Parang hindi lang multo ang humihingi ng tulong. Parang isang buong kasaysayan. Pinagsama-samang sakit ng mga nawalan, ng mga nasaktan, ng mga hindi nakaligtas, at habang naroon kami, parang may gustong magpahayag. Pagkatapos ng ilang oras sa loob, nagpasya na kaming umuwi. Marami na kaming nakuha, mga audio recordings, photos, notes, pati mga narinig naming kwento sa matanda. Sapat na raw yun, sabi ni Bella, para sa unang draft ng research namin. Pero ako parang hindi pa ako nakontento. Pag-uwi, nagkanya-kanya kami ng tasks. Ako ang nag-organize ng mga audio files, si Bella sa mga notes. Habang nasa kwarto ako at nakikinig ng mga recording, napansin ko ulit ang parteng 2 minutes and 37 seconds. "Tulungan mo ako." Mas malinaw, mas matinis, at ewan ko pero dama ko ang lungkot. At doon ako unang naluha dahil sa kasaysayan na aking pinag-aaralan. Hindi ko alam kung bakit, Sir Jupiter. Hindi ako iyakin, pero habang pinapakinggan ko ang boses na yon, para bang may biglang bumalot sa akin na lungkot na hindi ko maipaliwanag. Parang may isang taong matagal nang nakakulong sa dilim at doon lang narinig. Tinitigan ko ang screen, tiningnan ko ang waveform, paulit-ulit, parang may mensahe. Sa gabing yun, hindi ako nakatulog. At doon ko naisip, hindi yun basta research lang. May mas malalim pa kaming kailangang tuklasin tungkol sa kasaysayan ng bahay na pula na hindi alam ng mga tao. Bago ako makatulog, nag-vibrate ang phone ko. Nag-chat si Bella sa akin at ang sabi niya ay, "Ryan, may gusto akong ipakita sa iyo sa nakuha kong picture kanina sa 2nd floor. May babae sa likod mo." Sir Jupiter, kung may natutunan ako sa buong karanasang to, isa doon ay ang katotohanang may mga bagay na mas mabuting hindi na lang hinahalukay. Lalo na kung alam mong hindi ka handang harapin kung anuman ang lalabas kapag nabuksan mo ang pinto ng nakaraan. Pagkatapos ng mga narinig naming boses sa recording at lalo na nung nakita ni Bella sa litrato niya ang aninong tila nakatayo sa likod ko, nagsimula ng mag-iba ang ihip ng hangin sa project namin. Pero sa halip na umatras, mas naging pursigido si Bella. Ako naman, bagamat may takot, pinili kong sumabay pa rin. Siguro dahil gusto ko rin ng kasagutan. Siguro dahil nahila na ako ng misteryo ng bahay na yon. At kaya nga napagdesisyonan naming pumunta sa municipal office ng San Ildefonso para humanap ng mas malalim na impormasyon tungkol sa bahay na pula. Hindi ganoon naging madali ang pagpunta namin doon. Una sa lahat, karamihan sa mga records ay either hindi naayos o sadyang hindi inilalabas. Pinakita namin ang student ID namin at purpose ng research, pero kahit ganoon tila may pag-aatubili ang mga tao doon. May ilang papel, lahat general info lang. Walang specific dates, walang listahan ng dating may-ari. Walang detalyeng nagbibigay linaw kung bakit ganoon na lamang ang mga kwento sa paligid ng bahay. Hanggang sa lumapit sa amin ang isang matandang janitor.
Tahimik lang siyang nagwawalis sa gilid ng record section. Hindi siya tumingin diretso sa amin. Pero nang medyo napalapit kami, bigla siyang nagsalita. Pag binuksan niyo ang pinto ng nakaraan, huwag kayong umasa na makakalabas kayo ng buo. Hindi kami agad nakareact. Tumingin lang kami sa isa't isa ni Bella at agad naman na umalis yung matandang janitor. Nagpasalamat kami at umalis kami na walang bagong dokumentong dala. Pero may bago kaming baon na babala mula sa isang janitor. Dahil sa kakulangan ng dokumento at sa halip na umatras, muli kaming bumalik sa bahay na pula. Hindi para lang kumuha ng karagdagang litrato o recording, kundi parang talagang maramdaman at maunawaan kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay. Pagdating namin, pareho pa rin ang itsura nito. Gumuhuna sa ilang bahagi pero nananatiling nakatayo, parang bantayog ng isang nakalipas na panahon na ayaw magpalimot. Pagpasok namin, walang salubong na malamig na hangin gaya ng dati. Tahimik lang. Nakakatakot hindi dahil may multo, kundi dahil may nakatagong bigat na parang naghihintay lang na muling gumalaw. Umakyat kami patungo sa second floor. Hindi ko maipaliwanag, Sir Jupiter, pero habang paakyat kami sa hagdanan, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Para bang bawat apak ng paa ko ay tinatapatan ng puwersang pilit akong hinihila pa atras. Hindi mabigat ang katawan ko, pero mabigat ang paligid. Parang may nakaambang mangyari. Tahimik si Bella at nasa unahan ko siya. Nakasindi lang ang flashlight ng cellphone niya at marahan ang bawat hakbang niya. Hanggang sa marinig ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ryan. Isang mahina, pabulong pero malinaw na tinig ang tumawag sa pangalan ko. Hindi yun guni-guni. Hindi rin yun narinig ni Bella. Tanging ako lang. Natigilan ako, napalingon sa likod pero walang tao. Ryan. Mas lumapit ang pagtawag na parang nasa gilid lang ng hagdanan kung sino man ang tumatawag sa pangalan ko. Pero walang ibang tao sa bahay na yun, maliban sa amin. Ilang sandali ang lumipas, ng lamig ang batok ko at bumigat ang dibdib ko. Tumingin ako kay Bella pero dire-diretso lang siya sa pag-akyat. Para bang walang narinig, para bang normal lang ang lahat. Pero para sa akin, Sir Jupiter, alam kong may tumatawag sa akin. At sa tono ng boses na yun, hindi yun basta random na tunog. Hindi yun residual sound. Yun ay may intensyon at may panawagan. Hindi ko alam kung gusto akong tulungan o gusto akong hilahin. Nang makarating kami sa second floor, naramdaman kong pumasok ang malamig na hangin mula sa isang bukas na kwarto. Tumingin ako kay Bella. Hawak niya ang cellphone at nakatuon sa recording. Ako naman hindi ko na alam kung ano ang uunahin ko. Ang kaba sa dibdib ko, ang pangalan kong tinawag o ang panibagong kwarto na tila inaanyayahan kaming pumasok. Tumingin ako pabalik sa hagdanan. Wala pa ring tao. Pero sa tenga ko, sa loob ng isip ko, naroon pa rin ang tinig na tinatawag ang pangalan ko. Sir Jupiter, kung sa umpisa ay kaya ko pang sabihin na lahat ng nangyayari ay bahagi lang ng imahinasyon ko nung sumunod na mga araw, unti-unti nang nawawala yung linya sa pagitan ng realidad at kababalaghan. Pagbalik namin ni Bella sa bahay na pula, dala na namin ang mga bagong gamit. Mas matataas na resolution ng camera, extra batteries, audio recorder, flashlight. May checklist pa kami kung anong mga bahagi ng bahay ang kailangan naming balikan. Para sa kanya, dokumentasyon lang yun. Pagkapasok pa lang namin sa bahay, agad kong naramdaman ang kilabot na dati ko nang naramdaman. Pero mas matindi nung mga oras na yon. Para bang hindi lang ako tinitingnan, kundi sinusundan.
Habang iniikot namin ang second floor, may nadaanan kaming lumang salamin. Gusto sanang kunan ni Bella ng litrato pero bago pa niya mailapit ang kamera, bigla yung nabasag. Parang may sumira mula sa loob. Walang hangin, walang kahit anong gumalaw pero wasak ang salamin. Ang mga piraso'y kumalat sa kahoy na sahig. Pareho kaming natigilan. Hindi nagsalita si Bella. Tiningnan lang niya ako saglit saka itinuloy ang paglalakad. Sa totoo lang, para siyang mas lalo pang na-excite. Ako naman, unti-unting nababalot ng kaba. Sa hallway, habang sinusundan ko siya at nagbabaka sakaling wala na kaming maranasan pa, napansin kong may anino sa gilid ng kamera habang sinusuri niya ang mga kuha namin. Pinag-aralan naming mabuti ang video at doon kitang-kita ang isang babaeng puti ang suot dumaan sa hallway. Walang mukha pero malinaw ang figura niya, parang mula sa ibang panahon. Hindi na yon haka-haka at alam ko noon na hindi na yon imahinasyon. May bumabalot sa bahay na pula at hindi yun basta multo, para yung galit, isang sumpa na nabuhay muli dahil sa pagbukas namin ng pinto sa nakaraan. Dahil sa sunod-sunod na mga kaganapan, nagbasya muna akong umuwi sa bahay namin para makapagpahinga, makaiwas kahit paano. Pero Sir Jupiter, kahit pag-uwi ko, hindi naging madali. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako makakahanap ng kapayapaan. Hindi ko rin sinabi agad sa mga magulang ko ang lahat ng nangyari. Ang sabi ko lang, kailangan kong magpahinga. Pero nakita agad nila na may mabigat akong dinadala. Mabigat ang mga mata ko, laging puyat, mabigat ang kilos ko, para bang may pasan akong hindi ko maibaba. At gaya ng inaasahan ko, hindi nila kailanman nagustuhan ang kursong kinuha ko. AB History. Para sa kanila, wala raw direksyon, walang kinabukasan, at nang makita nilang apektado na ako, mas lalo lang nilang kwestiyon ang lahat ng ginagawa ko. Nararamdaman kong disappointed sila. Para bang sinasabi ng tingin nila na, "Tingnan mo, anong napala mo sa kababasa ng kasaysayan, sa kakahanap ng kwento ng mga nakaraan?" Gusto ko sanang ipaliwanag. Gusto ko sanang sabihin na may halaga ang ginagawa ko. Na ang kasaysayan ay may saysay at may boses ang mga nilimot ng panahon. Pero tila baga sarado ang tenga nila. Para sa kanila, kapag hindi ka doktor o negosyante, wala kang kwenta. Noong gabi ng aking pagbabalik, nagising ako mula sa isang panaginip na hindi ko malilimutan. Isang babae, duguan ng damit, umiiyak. Hindi ko makita ang mukha niya, parang binabalot ng anino. Nasa loob siya ng isang silid na punong-puno ng sigawan. May naririnig akong mga yabag sa sahig, pag-iyak ng mga babae at pagmamakaawa. Binubulong niya sa akin ang hindi ko maintindihan. Paulit-ulit, mabilis at malalim ang tono. Hindi ko alam kung salitang Hapon, Kastila o Tagalog, pero ramdam kong nagmamakaawa siya. At bago ako tuluyang magising, lumapit siya sa akin. Inilapit ang bibig niya sa tenga ko. Pagmulat ng mata ko, basang-basa ako ng pawis at kinilabutan ako. Pagtingin ko sa braso ko, may kalmot. 3 mahahabang guhit, tila mula sa matutulis na kuko. Hindi ako nananaginip lang. At doon ako lalo nanginig dahil wala namang pusa sa bahay at hindi ko yun gawa. Hindi ko alam kung ano. Habang ako ay lumalayo, si Bella naman ay mas lumalalim sa paghahanap ng sagot. Patuloy siyang nag-iimbestiga. Naghahanap ng lumang larawan, kinakausap ang mga lokal. Hindi siya natatakot, parang may hinihintay siyang malaking revelasyon. Pero ako, habang lumalalim siya,
Ako naman ay nahuhulog sa bangin ng kaba. Parang sinisigaw ng katawan ko na huwag nang bumalik, na kung ano man ang nakita ko, sapat na yun. Hindi ko na lang sinabi kay Bella ang panaginip ko pati ang kalmot. Baka sabihin niya na natatakot lang ako o baka isipin niya na inaayawan ko na ang research project namin. Pero Sir Jupiter, may parte sa akin na nagsasabing hindi lang yun tungkol sa project. May sinusubukang sabihin sa akin ang mga multong yun at sa totoo lang hindi ako sigurado kung handa akong marinig yun. Lumipas ang ilan pang mga gabi. Natulog ako sa sarili kong kama. Siniguradong nakalak ang pinto. Wala akong iniwang bukas na bintana at lahat ng ilaw nakapatay. Pero nang magising ako, nandoon pa rin ang kalmot sa braso ko. Mas malinaw at mas sariwa. At sa may paanan ng kama ko, tila may bahagyang marka ng sapatos na hindi akin. Hindi na ako makapagsinungaling sa sarili ko. Dinala ko na ang sumpa sa bahay. At sa tindi ng takot na naramdaman ko, isa lang ang naisip kong gawin. Bumalik sa bahay na pula para tapusin ang aming nasimulan. Sir Jupiter, akala ko noong una, sa bahay na pula lang umiikot ang lahat, na kapag isinara namin ang pinto doon, matatapos din ang mga kababalaghan, na pwede naming iwan ang takot sa mismong bakuran ng lumang bahay na yon. Pero nagkamali kami. Kasi simula noong huli naming pagbalik, parang may tumawid na kasama namin paalis ng lugar na yon. Hindi lang isang memorya, hindi lang isang multo, kundi parang sumpa. Isang hindi nakikitang presensya na unti-unting binubura ang linya ng normal naming buhay. Unang tinamaan si Bella. Noong mga panahong abala na kami sa pagsusulat ng report at reflection paper tungkol sa research, napansin kong pumayat siya. Laging maputla, hindi makakain ng maayos at gabi-gabi raw niyang napapanaginipan ng isang babaeng umiiyak. Duguan ang suot at pilit siyang ginagabayan sa madilim na bahagi ng bahay na pula. Hindi niya sinabi agad sa akin noong una. Ayaw niyang aminin na natatakot na siya, pero nang tumagal hindi na niya maitago. Lalo na nang sumumpong ang lagnat niya at hindi bumababa kahit anong gamot ang inumin niya. Nakita ko siya minsang nakaidlip habang hawak pa rin ang notebook niya. Nilapitan ko siya para gisingin pero nagulat ako. Umiyak siya habang nakapikit at paulit-ulit niyang sinasabi ang, Sorry, hindi ko alam, patawarin mo ako." Hindi na yun simpleng panaginip. Para bang pinupuntahan na siya ng kaluluwa. Hindi sa bahay kundi sa mismong panaginip niya. Sa akin naman nagsimula sa simpleng pasilip. Isang gabi ng shift ko sa trabaho bilang cashier sa convenience store, naglilinis ako ng counter. Madilim na. Mga pasado 12:00 na ng madaling araw. Nang lumingon ako sa glass door ng tindahan, may nakita kong babaeng nakatayo sa gilid ng poste. Puting-puti ang suot niyang bestida. Nakatungo lang siya. Hindi siya gumagalaw. Akala ko pa nung una customer, pero nang buksan ko ang pinto, wala na siya roon. Isang gabi lang yun, Sir Jupiter, pero mula noon palagi ko na siyang nakikita. Sa salamin ng tindahan, sa side mirror ng jeep at sa likod ng mga customer, palaging parang may nakatingin sa akin. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nag-brown out sa tindahan habang ako lang mag-isa. At sa dilim may narinig akong boses. Pabulong lang. Hindi pa tapos. Dumampi ang lamig sa batok ko na parang may dumaang malamig na hangin, pero sarado lahat ng bintana at pinto. Sinubukan naming ikwento yon sa iba naming kaklase, pero sa halip na maniwala sila, pinagtawanan lang nila kami. Ang research daw namin ay kwento lang. Ang nararamdaman namin ay epekto ng pagod, stress at puyat.
Lalo na si Bella kasi sa kanya daw nagsimula ang ideyang yun. Pero kami, Sir Jupiter, hindi lang stress ang nararamdaman namin. Para sa amin yun ay panghihimasok at pag-aangkin. Para bang may gustong sumama sa bawat pahina ng papel na sinusulat namin. May gustong isama ang sarili niya sa kwento ng kasaysayan. Pero hindi pa siya natatapos at gusto niya kaming gamiting tulay para matapos ito. Noong gabing yon, nagkita kami sa library ni Bella. Dala-dala niya ang kanyang mga notes. Gusto niyang tapusin ang reflection paper habang kaya pa niya. Pero kitang-kita ko sa mukha niya ang pagod, ang lungkot, at ang takot. Tahimik kaming nagtatrabaho. Pero habang sinusulat niya ang huling paragraph, namilog ang mga mata niya. Para bang may nakita siya sa likod ko. Hindi ko pa man na itatanong kung ano ang tinitingnan niya, namutla siya at sumigaw. Tumila po ng ballpen tapos bigla siyang nawalan ng malay. Nagpanik ako at ang iba pang nakakita sa library. Dinala siya agad sa clinic ng university. Habang binubuhat siya, naramdaman kong may dumaan sa pagitan namin, isang malamig na presensya. At habang hawak ko ang bag niya, nakita ko ang notebook na nahulog mula sa mesa. Isang pahina lang ang may sulat. Huwag kang lalayo. Hindi pa tapos. Isama niyo ako. Nagtaka ako dahil hindi yun sulat kamay ni Bella, kaya naman mas lalo akong kinutuban ng masama. Pagka-uwi ko ng gabing yun, hindi ako nakatulog. Hindi ako kumain at hindi ako umuwi sa mismong kwarto ko. Natulog ako sa sala. Bukas ang ilaw, hawak ang cellphone, pero kahit anong gawin ko sa kisame ng bahay, parang may aninong gumagapang. At sa huling oras ng madaling araw habang nakapikit ako, may bumulong sa tenga ko. Tapos ka na. Ako naman. Sir Jupiter, matapos ang lahat ng naranasan namin ni Bella, hindi ko na rin talaga alam kung bakit ko pa piniling bumalik sa bahay na pula. Siguro gusto ko lang ng sagot. Siguro gusto kong malaman kung may katapusan ba ang lahat ng yon. Kaya kahit mag-isa lang ako, binalikan ko ang bahay. Naglakad ako mula kanto hanggang sa mismong bakuran. Wala akong dalang gamit kundi ang recorder at cellphone ko. Tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa sa dati. Wala akong naabutang tao sa labas, kahit man lang naglalako ng kung anong paninda. Parang ang lugar ay tinakpan ng isang manipis pero mabigat na ulap. Paglapit ko sa pinto, ramdam kong nanginginig ang kamay ko habang hinihila ang lumang bakal na hawakan ng pinto. Pagpasok ko sa loob, walang hangin pero malamig. Yung tipo ng lamig na hindi galing sa panahon kundi parang presensya. Hindi ako nagtagal sa ground floor. Diretso ako sa second floor. Doon sa lugar kung saan dati naming narinig ang tawag sa pangalan ko. Sa bawat yapak ko sa lumang kahoy may tunog na langit-ngit. Parang may sumusunod sa akin. Ilang ulit akong lumingon sa likod pero wala naman akong makita. Pagkarating ko sa dulo ng hallway, tumigil ako sa harap ng kwarto kung saan narinig namin dati ang boses. Mahinahon kong binuksan ang pinto. Una, wala akong nakita, pero habang unti-unting nasanay ang mata ko sa dilim, nakita ko ang dalawang babae sa dulo ng silid. Nakatayo lang sila. Hindi sila gumagalaw at hindi sila kumikibo. Kapwa sila nakasuot ng makalumang bestida. Isang puti, isang kulay itim, at ang isa sa kanila mahaba ang buhok at may hawak na tila manika. At ang isa naman ay may dugo ang laylayan ng damit. Hindi ko malaman kung totoo ba silang tao o iba na. Dahan-dahan silang lumapit sa akin. Hindi naglalakad kundi dumudulas sa sahig na parabang dumadaan lang sa hangin. Habang palapit sila, mas lumilinaw ang mukha nila. Sir Jupiter, hindi ko maipaliwanag ang itsura. Hindi sila mukhang galit pero hindi rin sila mukhang payapa. Wala sa ayos ang mga mata nila at may mga pasa at galos sa balat. Hanggang sa marinig ko ang isang malamig na tinig, sabay nilang sinabi,
Nakakulong kami rito. Isama mo kami. Parang pinako ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw. Gusto ko sanang tumakbo pero hindi kaya ng katawan ko. Umiikot ang paningin ko, bumibilis ang tibok ng puso ko. Bigla na lang nagbukas ang bintana. Malakas ang pagaspas ng kurtina kahit walang hangin at nang muling magsalita ang mga babae, mas malapit na sila sa akin. Hindi kami makaalis. Kailangan ka namin. Sa puntong yun, para akong mawawalan ng hininga. Nagsisigaw na ako sa isip ko. Pinipilit kong igalaw ang mga paa ko at sa wakas nakalakad ako paatras hanggang sa tuluyan akong nakatakbo palabas ng kwarto. Hindi na ako lumingon pa. Tinahak ko ang hakdan pababa, tumakbo palabas ng bahay at hindi na ako huminto hanggang makasakay ako ng tricycle. Pauwi. Pagdating ko sa bahay ng mga magulang ko, dumiretso ako sa kwarto. Hindi ako kumausap kahit sino. Sinara ko ang pinto. Inilak ko ito at ibinagsak ang katawan ko sa kama. Habang nagpapahinga ako, pinilit kong i-research pa ang kasaysayan ng Bahay na Pula. Binuksan ko lahat ng articles, forums, local archives, kahit sa dark parts ng internet. Gusto kong malaman kung sino ang dalawang babaeng yon. Gusto kong maunawaan kung bakit ako. Pero bago pa man lumalim ang pagbabasa ko, may kumatok sa pinto. Ang mama ko. Tinanong niya kung ayos lang daw ba ako. Hindi ako sumagot. Pagod na pagod ako, hindi sa katawan, kundi sa isipan. Ilang minuto lang narinig ko na silang nag-uusap ng papa ko sa sala. Malakas ang boses ng papa ko, parang galit. Hindi ko man narinig ang lahat pero narinig ko ang mga salitang nababaliw na raw ako. Walang kwenta ang ginagawa at sayang daw ang tuition ko na hindi naman sila ang gumagastos. Sir Jupiter, sa totoo lang ang sakit. Kasi kahit pinipilit kong itaguyod ang sarili ko, kahit pilit kong ginagawang makakabuti, lagi na lang akong mali sa paningin nila. At dagdag pa dahil lang sa pinili ko ang history, dahil lang sa project na gusto kong tapusin ng maayos, para na akong isang baliw sa mata nila. Hindi ko alam kung umiiyak ako dahil sa takot o dahil sa sama ng loob. Kinabukasan, hindi ko pa rin kinausap ang kahit sino. Pero habang nag-iisa ako sa kwarto, paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang mga mukha ng dalawang babae. Paulit-ulit ko ring naririnig sa isip ko ang sinabi nila. Isama mo kami. Sir Jupiter, sa puntong yon, hindi ko na alam kung dapat ko pa bang ituloy yun o kung mas mabuting itigil ko na. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi pa tapos ang kwento ng Bahay na Pula. At tila ako ang napiling tapusin yon. Sir Jupiter, isang gabi habang natutulog ako, napanaginipan ko na naman ang Bahay na Pula. Ngunit kakaiba yun sa mga naunang panaginip ko. Mas malinaw, mas masakit at mas totoo. Parang hindi lang sa basta panaginip kundi isang paalala. Isang piraso ng kasaysayan na pilit ipinapakita sa akin. Sa panaginip kong yon, naroon ako mismo sa bahay. Madilim, malamig at parang binabalutan ng kabigatan ng paligid. Ramdam ko ang takot kahit wala pang nangyayari. Paglingon ko, nakita ko ang ilang kalalakihan, mga bihag, nakagapos, namumutla. Sa kabilang bahagi naroon ang mga kababaihan, umiiyak, nanginginig at tila alam na ang susunod na mangyayari. At sa likod ng lahat, ang mga sundalong Hapones, mga aninong walang mukha pero ramdam ko ang karahasan sa bawat kilos nila. Isa-isa kinaladkad ang mga babae. Narinig ko ang sigaw ng isa, nakita ko ang pagmamakaawa ng isa pa. Tapos may mga putok ng baril, iyak ng sanggol at hiyaw ng matanda. Hindi ko kinaya. Gusto kong isara ang mga mata ko pero hindi ko magawa. Parang may puwersang nagsasabing, panuorin mo, alamin mo at tandaan mo. Pagkagising ko,
Basang-basa ng pawis ang buong katawan ko. Nangangatog pa rin ako habang nakaupo sa kama. Alam kong panaginip lang yun, Sir Jupiter. Pero ramdam kong may gustong iparating sa akin ang bahay. At sa puso ko may bumigat. Parang konsensya, parang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, pagpasok ko sa university, nadatnan ko si Bella sa library. Tahimik lang siyang nakaupo. Nakatingin sa laptop. Nang makita niya ako, ngumiti siya at sinabing sapat na raw ang mga nakuha naming ebidensya para sa research project. Meron na kaming mga audio recordings, mga larawan, pati testimonya ng mga lokal. Aniya, hindi na kailangan pang bumalik. Pero sinabi niya rin na may isa na lang kaming dapat gawin. Balikan namin ang bahay sa uling pagkakataon, hindi para kumuha pa ng ebidensya, kundi para bigyan ng respeto ang mga kaluluwang na istorbo namin. Mag-aalay daw kami ng dasal at magsisindi ng kandila para sa kanila, para kahit papaano makatawid raw ang mga kaluluwa roon sa liwanag. Hindi ako sumagot. May bahagi sa akin na gusto nang kalimutan ang lahat. Ang mga nakita, ang mga naramdaman, ang takot. Pero may bahagi rin sa akin na nagsasabing may tungkulin pa ako. Hindi lang bilang estudyante ng kasaysayan, kundi bilang tao na naging saksi sa isang trahedya na nakalimutan na ng marami. Sumama ako kay Bella. Muli naming binalikan ng bahay na pula. Gabi noon pero mas kalmado na ang pakiramdam ko. Bitbit namin ang ilang kandila, posporo at bulaklak. Tahimik lang kaming pumasok. Walang salita, walang kulitan. Iba na ang aura ng bahay. Para bang alam nitong hindi na kami narito para manghimasok, kundi para magbigay pugay. Sa harap ng luma at sirang altar sa ikalawang palapag, sinindihan namin ang mga kandila. Isa-isa naming binanggit ang mga pangalan ng mga hindi kilalang biktima, hango sa mga dokumentong nakita namin sa munisipyo at mga kwento ng lokal. Tapos sabay kaming nagdasal ni Bella. Tahimik, malalim, buong puso. Habang nakapikit ako, may malamig na hanging dumaan sa likod ko. Hindi po siya nakakakilabot, kundi parang magaan. Parang paghinga matapos ang mahabang pag-iyak. Pagmulat ko, hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero sa sulok ng kwarto may nakita akong anino ng dalawang babae. Nakatingin sa amin. Ngumiti at parang unti-unting naglaho. Wala kaming sinabi ni Bella sa isa't isa habang papalabas ng bahay. Pero pareho naming alam, tapos na ang misyon namin. At higit pa sagrado sa research, may naabot kaming mas mahalaga. Ang pagkilala sa mga nawalan ng boses. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na kami muling bumalik sa bahay na pula. Wala na rin kaming naramdamang kababalagan. Wala ng panaginip. Wala nang aninong sumusunod. Tahimik na ang lahat. Para bang tuluyan na silang nakatawid. At kami naman ang naiwan. Bit-bit ang kwento, ang alaala at ang bigat ng kasaysayan na ayaw ng panahon kalimutan. Hindi ko alam kung totoo ang multo, Sir Jupiter, pero ang alam ko, ang trauma ng nakaraan ay may sariling buhay. At kung minsan ang mga biktima, kahit walang pangalan, kahit walang puntod, patuloy pa ring humihingi ng hustisya sa mga tulad nating handang makinig. At ako po si Ryan, isang simpleng estudyante noon na ang hangad lang ay makahanap ng katotohanan. Hindi ko inakala na sa paghahanap ko, may mga kaluluwang matagal nang nawawala ang magpaparamdam at magpapakita sa akin. Sir Jupiter, ngayong binabalikan ko ang lahat, parang ang hirap paniwalaan na nangyari talaga yon sa akin. Pero heto ako ngayon, nabubuhay pa rin, dala ang mga alaala at aral ng mga gabing binalot ng takot, pananampalataya at katotohanan.
Pagkatapos naming isumite ang research paper namin ni Bella, buong tapang naming hinarap ang final defense. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na magugustuhan yun ng mga panel. Pero kahit papaano, umaasa pa rin akong may makakakita ng halaga ng ginawa namin. Kumpleto ang aming report. Transcriptions, photos, journal entries at mismong audio evidence. Ngunit nang dumating ang araw ng defense, hindi yun sapat para sa mga taong ang sukatan ng totoo ay dapat may datos, may logic, may siyentipikong paliwanag. Sinabi ng isa sa mga panel, hindi ito kasaysayan, ito'y katang-isip. May isa pa tinawanan ang idea ng ghost research. Kung gusto niyong magkwento ng ganyan, sabi niya, baka mas bagay kayong maging scriptwriter kaysa sa historian. Tahimik lang ako noon. Tinanggap ko ang lahat kasi alam kong kahit buksan ko pa ang lahat ng sugat, hindi nila mararamdaman ang lalim ng bangungot na pinagdaanan ko. Hindi nila naranasan ang lamig ng hanging humahaplos sa batok habang walang nakikitang kahit sino. Hindi nila nakita ang luha ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sabi nga ni Bella bago siya umalis ng bansa para sa scholarship niya, tayo lang ang nakakaalam ng totoo. Tayo lang ang piniling makakita. Pagkatapos ng graduation, tuluyan nang nagpaalam sa akin si Bella. Wala na akong balita sa kanya pero minsan naiisip ko pa rin siya. Ang tapang niya, ang kagustuhan niyang hanapin ang katotohanan at ang lakas ng loob niyang harapin ang kababalaghan bilang bahagi rin ng kasaysayan. Ako naman nanatili sa Pilipinas. Hindi ko kayang iwan ang lugar kung saan ko naramdaman ang pinakamatinding takot, ang pinakamatinding pagtanggap. Naging guro ako sa isang public high school. Nagtuturo ako ng kasaysayan. Sa bawat discussion ko ng Philippine Revolution, ng martial law o kahit ng mga bayani ng ating bayan na halos kakaunti lang ang may alam, palagi kong isinasama ang kwento ng Bahay na Pula. Hindi bilang horror story, kundi bilang paalala na may mga bahagi ng kasaysayan na hindi na isusulat sa papel. Na may mga sugat ang bansa natin, ang komunidad natin, ang kasaysayan natin na hindi gumagaling dahil pinipili natin silang hindi pansinin. Pero Sir Jupiter, ang pinakamahalaga kong kwento ay hindi lang ang Bahay na Pula. Ang mas mabigat para sa akin ay ang matagal kong paglalaban para sa sarili kong pagkatao. Matapos ang lahat, unti-unti ring nagbago ang mga magulang ko. Nung una kong ikwento sa kanila ang buong karanasan ko, ang panaginip ko sa Bahay na Pula, ang mga tinig, ang mga kaluluwa, ang mensahe, siyempre, hindi sila agad naniwala, lalo na si Papa. Ang sabi niya baka raw epekto lang ng puyat at stress. Si Mama naman bilang isang doktor, ang iniisip agad ay ang mental health ko. Pero habang lumilipas ang panahon, nakita nila ang pagbabago sa akin. Hindi na ako si dating Ryan na masunurin lang. Nagkaroon ako ng lakas ng loob. Natuto akong ipaglaban ang paniniwala ko. At sa kabila ng pangungutya ng iba, hindi ko kailanman itinago ang karanasan ko. Isang gabi habang kumakain kami, bigla akong tinanong ni Papa, "Totoo ba talaga lahat ng yun, anak?" Tahimik lang ako. Tumingin ako sa kanila at simpleng sagot lang ang binitawan ko. Totoo po para sa akin at sapat na yon. Hindi ko inaasahang ilalapag ni Papa ang kutsara niya at yuyo ko. Si Mama pinisil lang ang kamay ko. Simula noon, hindi na nila kinutsa ang kursong pinili ko. Hindi man sila naging full-on supportive agad pero natanggap nila. Tinanggap nila ako at para sa akin isa yon sa pinakamalaking himala sa buhay ko. Hindi ang multo, kundi ang unti-unting pagtanggap ng mga magulang ko sa anak nilang hindi nila maintindihan noon. Ngayon, isa akong guro, isang anak at isang saksi sa kasaysayang hindi na isusulat. At kung may natutunan man ako sa buong karanasan ko, ito yun.
Hindi lahat ng kwento ay para paniwalaan ng lahat. Pero may mga kwento na kailangang ibahagi para sa mga kaluluwang hindi na kayang magsalita. At kung ang kaluluwa ko mismo ang kabayaran sa kwentong yun, handa akong ialay. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, ako po si Ryan. Estudyante noon at guro na ngayon. At isang saksi sa kasaysayang ginuhit hindi ng tinta kundi ng dugo, luha at bulong ng mga nilimot. Ikinuwento ko itong aking karanasan hindi para pagtawanan, kundi para maging paalala sa lahat na mapalad tayo dahil hindi natin naranasan ang malupit na kasaysayan. Kaya naman pahalagahan natin ang mga kwentong may kinalaman sa nakaraan dahil yun ay isang reminder ng kabayanihan ng ating mga kababayan para makamit natin ang mas malayang bayan sa kasalukuyan. At kayo na nakikinig ng aking kwento, kung may pagkakataong kayong manaliksik sa isang bahagi ng kasaysayang hindi na isulat, gagawin mo ba kahit kapalit ay sarili mong katahimikan? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Sir Jupiter, at sa lahat ng patuloy na nakikinig sa kwento kong ayaw paniwalaan ng nakararami. God bless po sa inyong lahat at more power sa inyong channel, Sir Jupiter. Magandang araw, Ryan, at ganun din sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa ating channel. Nang binabasa ko ang iyong liham, Ryan, pakiramdam ko'y hindi lang ito isa sa pangkaraniwang kwento ng kababalaghan o katatakutan. Hindi lang ito isa sa mga karaniwang kwento ng multo o ng kakaibang karanasan sa isang haunted house o haunted place. Sa totoo lang, mas malalim ang iyong kwento sapagkat hindi lang ito tungkol sa bahay na pula. Hindi lang ito tungkol sa dalawang babae na nagpakita sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa panaginip ng dahas ni yurak na dangal o kaluluwang humihingi ng hustisya. Ang kwento mo, Ryan, ay kwento rin ng isang anak, isang scholar, isang guro at higit sa lahat, isang tao na naghahanap ng boses sa mundong madalas hindi nakikinig. Ryan, bata ka pa lang, pinili mo ng lakarin ang landas na hindi popular. Pinili mong suungin ang kurso ng kasaysayan, hindi dahil gusto mong sumikat, hindi dahil gusto mong kumita ng malaki, kundi dahil may tinig na tinatawag ka, tinig ng mga nakaraan, tinig ng mga hindi naririnig, at higit sa lahat tinig ng sarili mong paniniwala. Mahirap yan, anak. Mahirap ang tumindig sa gitna ng paniniwala ng maraming tao, lalo na kung ang mga hindi sumasang-ayon sa iyo ay mismong mga magulang mo. Hindi ka nila sinaktan pisikal pero ramdam ko sa bawat hindi pagsang-ayon, sa bawat mata nilang hindi masaya para sa iyo, sa bawat balikat na umiwas sa tuwing binabanggit mo ang salitang history. Ramdam ko ang bigat niyan sa dibdib mo. Pero nanindigan at naniwala ka pa rin. At sa paglalakbay mo kasama si Bella, sinubukan niyong sumuong sa mas malalim pang bahagi ng kasaysayan. Ang kasaysayang hindi na isusulat o pinaniniwalaan ng karamihan na madalas pa nga'y hindi iniintindi. Ang kasaysayang kathang-isip lamang para sa iba. Ang kasaysayang may amoy ng amag, may halimuyak ng dugo, may hininga ng takot, ang kasaysayan ng mga inabuso. Marami siyempre ang tatawa sa ganitong pananaliksik at iisipin na gawa-gawa niyo lamang. Sa inyong defense, marami ang hindi naniwala at napintasan pa. Tinawag na katang-isip, sinabi pang fantasy. Hindi niyo naramdaman ang hustisya mula sa akademya pero Ryan, alam mo sa sarili mo at alam din ni Bella na ang mga multong yun, ang mga tinig na yun, ang mga paramdam na yun, totoo. Totoo sila sa inyo dahil kayo mismo ang tumapak doon at nakasaksi. Kayo mismo ang sinundan. Kayo mismo ang nagdala ng ilaw sa dilim ng kasaysayang yon.
At dahil sa ginawa ninyo, kahit papaano tila nakalaya ang mga nilalang na matagal nang nakakulong sa loob ng bahay na pula. Hindi mo kailangan mapaniwala ang lahat. Hindi mo kailangan ipakita sa buong mundo ang video, ang litrato o ang audio recording para lang patunayan na totoo ang mga naranasan mo. Sapagkat minsan, ang tunay na ebidensya ng kababalaghan ay ang pagbabago sa loob natin. Nag-iba ka, Ryan. Hindi ka na lang basta estudyante, isa ka ng tagapagdala ng kwento. Isa kang guro. Isa kang tinig o boses para sa mga nawalan ng pagkakataong magsalita. At higit sa lahat, isa kang anak na natutong magpatawad sa mga magulang na hindi agad nakaunawa. Ang karanasan mo, patuloy mong ibahagi sa nakararami para sa hinaharap, hindi makalimutan ang ganiyang kasaysayan. At tingnan mo sa huli, natanggap ka rin ng iyong pamilya. Yun ang tagumpay na hindi kayang ibigay ng academic grade, ng medalya o ng publication. Yung pagtanggap ng mga taong mahalaga sa iyo. Kahit huli man, isa na itong biyayang hindi mabibili ng kahit sinong mayaman. Alam mo, habang pinapakinggan kita, Ryan, naalala ko ang isang lumang kasabihan sa kasaysayan. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Pero sa kaso mo, Ryan, lumingon ka, hindi lang sa pinanggalingan mo, kundi pati sa pinanggalingan ng iba. Ng mga kaluluwang nawala, ng mga istoryang nilibing at sinadyang kalimutan. At dahil doon, nakarating ka sa lugar na hindi basta paroroonan. Isang lugar na may malalim na pangunawa. Isang lugar kung saan alam mo na ang kasaysayan ay hindi lang petsa, hindi lang pangalan, hindi lang lugar. Ang kasaysayan minsan ay multo rin. Kailangan mong kilalanin, pakinggan at bigyang katahimikan. At ngayon naman para sa ating mga tagapakinig, hindi po lahat ng kwento ng kasaysayan para lang po basahin. Kailangan natin itong pag-aralan at alamin ang natatagong kwento sa likod ng mga kababalaghan. Hindi lahat ng bahay na luma ay dapat katakutan. Minsan ito po'y tahanan ng mga alaalang hindi nakakakawala. Minsan ito'y isang simboryo ng trauma, ng kirot, ng kasalanan at ng kasaysayang hindi nabigyang hustisya. Kaya ngayon nais kong iwan sa inyo ang isang tanong. Kung may pagkakataong kayong sumaliksik sa isang bahagi ng kasaysayang hindi naisulat, kahit kapalit nito ang sarili ninyong kapayapaan, gagawin niyo ba? Gagawin niyo ba? Kahit alam niyong kapag nabuksan ang pinto ng nakaraan, hindi niyo alam kung anong lalabas. O mas pipiliin niyong isara ito, magbulag-bulagan at hayaang manahimik ang mga tinig na matagal nang sumisigaw. Ako po si Jupiter at lagi kong paalala sa inyo na huwag nating kalimutan ang mga istoryang hindi naisulat